안녕하세요, 여러분. 잘 지내셨어요? Topic natin ngayon, umyon되다. Tagalog, pwede mo sabihin na pwede. Ganan, pwede. Puntahan agad natin na example. 지금 가면 돼요? hindi pala 돼요. Ano lang siya? Tuldok lang eh. 지금 가면 돼요. Sabihin, halimbawa nasa ospital, tapos na yung check-up mo, sinabi sa'yo nung doktor, 지금 가면 돼요. Ibig sabihin, pwede ka nang umalis. 지금, ngayon, 가면, alis. Alis. Baga, yun ang pinakaano niya dyan sa sentence na yan. 가면 돼요. Yung 면 돼요, pwede. Ngayon, alis, pwede. Bombay, di ba? Ngayon, pwede ka na umalis. Parang ganun ang ibig sabihin ng doktor. Ito, pwede mo rin siyang gawing patanong. Pa-question. Basta yung tono lang yung babaguhin mo. Ganun pa rin yung spelling niyan. Dito nga pala, mga tropa, nakakonjugate na yung dweyo na yan. Yung myondeda dito, iba yung ano niya, no? Sa parting to, sa dweda, tsaka dito dweyo. Naka-conjugate na yan. Yung conjugation, aralin nyo na lang, kaya nang bahala dun. So yun nga, pwede mo rin siyang gawing patanong, basta baguhin mo lang yung tono ng salita mo. 지금 가면 돼요? O halimbawa, ikaw naman yung nagtanong dun sa ospital, dun sa doktor mo, tapos ka na magpa-check up, yung mo lang kung pwede ka na umalis, tanong mo na sa doktor, 선생님, 지금 가면 돼요? O, patanong yun. Sabi niyan, 가면 돼. Kung tapos ka na. Punta tayo dito sa pangalawang example. Si Pedro, tinanong si Juan, 모모고 싶어? Ito, panmal ang tawag dito. Kapag kaya mga hindi nyo nadidinig yung yo, imnida. Ano lang yan, ginagamit lang yung panmal kung magkaibigan kayo, yung magkaintindihan na yung kalooban ninyo. Baga matalik na magkaibigan. Pero dito magkaibigan niya si Pedro at si Juan. Kilala niyo naman si Pedro at si Juan di ba? Siguro pumunta si Juan sa bahay ni Pedro. Tinanong ngayon ni Pedro si Juan, 모모고 싶어? 모고 깜빡 먹다. 모고 ibig sabihin kain. Yung gossipo ay gusto, ganan. Tanong ni Pedro, ano kain gusto? Question mark, di ba? Ibig sabihin, anong gusto mong kainin? Sabi ni Juan, kunyang murim yun de. Ibig sabihin, parang hindi nagugutom si Juan. Sabi niya lang, kunyang is just, mul is water. Ito yung topic natin na grammar ngayon. Myonde. Ibig sabihin, pwede. Pwede na yung tubig. Parang ganun yung pagkakasalita ni Juan. Ganun na nga. Ganun na ibig sabihin naman. Bigyan mo lang ako tubig, pwede na yan. Ganun. Naiintindihan nyo ba? Kung hindi nyo naiintindihan, di tayo. Pangatlo. Wala tayong magagawa. Hindi nyo naiintindihan. Ganun talaga. Ngayon, ito naman sa pangatlong example natin. Si Juan at saka yung teacher niya. Sabi ni Juan, 선생님, 화장실에 가도 돼요? Ito pwede mo rin itong paltan ng Actually, pwede mo rin siyang paltan ng myon. Para sa akin yung pagkakaunawa ko. Pero, pwede na yan. 선생님, 화장실에 가면 돼요? Tanong ni Juan, siguro na iihi o natatay. 화장실. Ito 선생님, teacher. 화장실, toilet. Punta, yung ka. Tudeyo, pwede ba? Ganun. Parang magkaparehas din itong meaning nito yung dalawa ito Pero may pinagkaiba yan. Hindi ko palang may papaliwanag ngayon kasi masyadong deep yan Tsaka iwan ko lang din kung may papaliwanag ko. Basta para sa akin magkaparehas lang yan. Kung mga gantong eksena lang
Kamyon deo. Pwede ba ako pumunta ng toilet? Hajang sire, kamyon deo. Sabi ng teacher, ne, kamyon de. Sabihin niya, pwede ka pumunta. Oo, pwede. Ganun. Ito, kamyon de. Punta, pwede. Punta, pwede. Yun, ganun lang yan. Dali lang yan. Yun de da. Ito, kaya may u dyan sa unahan. Yan, yun. Gagamitin mo kasi yan kapag ka yung adjective o yung verb ay nagtatapos sa final consonant. Ano ba yung mga final consonant? Mukta. Example to, mukta. Ibig sabihin, ang ilalagay mo dyan is yun, deda, kasi nagtatapos siya sa final consonant. Yun, deda. Ngayon, kung ang adjective o yung verb ay nagtatapos lamang siya sa vowels, ano ba yung mga vowels? O yung ka, ito verb to, verb. Ka, o, yan, mga yan. Sa adjective, sa o bisa, yan. Sabihin niyan, ito cheap, ito mahal, ganun. Mahal at mura yan eh. Mahal. Ito mura. Ang idudugtong niyo dyan kapag ka nagtatapos sa vowels ay ito lang, yun deda. Halimbawa, kamyon deda, umyon deda, and so on. Yun lang, no? Tapos na tayo. Sana naintindihan nyo. Pagka ako na lang uli.